Magandang araw mga ka-Berks. For today's video ay magbabalot tayo ng ating kakao. Kaya samahan niyo ako mga ka-Berks. Ngayon mga ka-Berks, magbalot tayo ng kakao. Yung gagawin natin sa plastic mga ka-Berks, ang size nito ay, papakita ko sa inyo ha, 7 by 14. Calypso ang brand. Ganito lang po siya nipis. Pero medyo okay na ito mga ka-Berks. Asan ba yan? Basta ganito 7 by 14. Ganito siya kanipis. Yan. Kukunin lang natin, di ba? Puputulin lang natin yung dulo mga ka-Berks. Yan. Puputulin natin ang dulo para gawin natin pambalot sa ating kakao. Ayan. Dapat ganito siya mga ka-Berks. May butas, tsaka may butas. Ganito. Para mamaya ipapakita ko sa inyo mga ka-Berks yung process sa pagbabalot. Ngayon mga ka-Berks, natapos na tayong magputol yung dulo ng ating plastic. Ganito siya balutin mga ka-Berks. So, dapat ganito. Come closer, Ken. Ganito. Dapat yung ating ibabalot. Battery size. Hindi pwede na sobrang liit po mga ka-Berks kasi may chance pa po na mamatay yung bunga. Kaya ito dapat ang size na ating ibabalot. Tapos, lock mo lang. Ganyan. Dapat twice mong ilalak para sure na kapit na kapit. Yan. Ito na ang resulta mga ka-Berks sa pag-trim natin ng ating kakao. Yan, nagsisimula ng namumulaklak ng marami mga ka-Berks. Hindi natin na-trim mga ka-Berks, wala talagang bulaklak. Ayan. Pero ngayon, sa awa ng Diyos, ayan, dumadami na ang kaniyang bulaklak. Ang ganda mga ka-Berks. Yan. Nakakatulong talaga mga ka-Berks ang pag-trim ng ating kakao. Ngayon mga ka-Berks, as what you can see, umuulan na. Pero hindi halata sa video na umuulan mga ka-Berks, pero umulan na talaga yan. Kaya ihinto na natin yung pagbabalot natin ng ating kakao. Kasi useless lang po. Dahil masisira po ito pag sa tuwing binabalot natin. Magkaganito po ito pag babalutin natin na basa or umuulan. Yung malamig ang panahon mga ka-Berks, bawal po tayong magbalot ng kakao. Kasi po masisira po iyan. Dapat good weather condition tayo magbabalot ng ating kakao. Ganito po ang itsura ng aking kakao farm pagkatapos mag-trim o maggupit. Ayan. Hindi man klaro sa video mga ka-Berks, pero nagsisimula na po silang namumulaklak at marami po silang bulaklak mga ka-Berks. Ayan. Yan mga ka-Berks, nasira na yan dahil hindi natin naatupag. Alam nyo naman, marami tayong inaasikaso sa buhay. Kaya ayan, medyo malaki-laki pa ito mga ka-Berks. Kaso, kailangan nating ihinto ang ating trabaho para hindi tayo anong tawag dun? Useless lang kasi pag magpatuloy tayo nitong umuulan mga ka-Berks yan na po mga ka-Berks. Yung puti na maliliit mga ka-Berks, yan po ang bulaklak nila mga ka-Berks. Ayan. May magandang epekto talaga mga ka-Berks pag
sila'y malinis. Yung hindi overcrowded ba mga kaberks? Yung parang kinakalbo. Gusto nila yan mga kaberks. Kasi pag ginaganyan mo, lumalabas yung kanilang mga bunga. Ang kulang nito mga kaberks, abuno na lang. Baka next week mag-aabuno na ako. Mahal na kasi ang kilo ng kakao ngayon mga kaberks. 100 na yung wet beans. Ibig sabihin, binibili na kahit basang-basa. Pagka-open pa lang mga kaberks, binibili na yan ng 100 pesos per kilo mga kaberks. Basta walang sira yung buto. Oh, pati din mga saging ko mga kaberks, pinutol ko na kasi maraming magnanakaw dito mga kaberks. Kaya dapat patas kami. Wala akong makuha, dapat wala din silang makuha. Kasi ako yung naghirap magtanim, tapos sila kukuha lang sila ng kukuha pagkatapos ng lahat-lahat. Oh my God, hindi pwede yon mga kaberks.